Happy Monday na mga higalag mga kaigsunan. Mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pagsibya. Ato ang kitik sa ato ang devotional karon 25 na ra ba? So ano siya ang 1 month no? Na lang para sa Christmas. Ato ang teksto John 14:26. Uy, kuan man lagi sa atong lesson. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom from the Father will send in my name, shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Sumpay kibali no kay mura ba na sa personal ang Comforter Holy Spirit sa imo baya gid na nya magtago na sa kalibutan. Munang mura kag na ay na nalisuan sa pangisip ang kumudikta ang balang espiritu kay di man na magid sa kanang tao no, pero ang nagpamulong di ay comforter na. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong no. I-pull down nyo ang mga status bar makita ato ang pizza November 25 na kita maglangan karon kay nabilin tong ato ang mga charger. So ato ang bantay panahon makita nato diri pero ako kining MB. Bueno, bantay panahon na daing kita to ang lokal no. Adi mga kompleto puro ra screenshot. Ato ang high nato karon 34 degrees Celsius, ang lowest 23 degrees Celsius. Ato ang doon 5:13 AM ni saka ba siya? Ato ang sunrise ni saka pud 5:35 AM. Ato ang sunset 5:15 mara man no, ug atong das 5:37 wag saka atong das. So ato yung alarm clock no, ipang safe. So sa ato ang wind wala kitay wind kay screenshot ra. Mulago kita sa ato ang high tide low tide sa November 25. High tide low tide ug high tide AM PM PM. So high tide siya 5:30 AM 1.2 meters 335 feet 0.35 feet. Low tide na po 1.29 PM 0.3 meters 0.98 feet. High tide 0.35 PM 0.89 meters. So naga-do na.
Ang high tide niya 2.92 feet. Sunod ato ang yield tide. Uy, sa Christmas 29 days to go. Os na kay 30 days. Og sa ato ang New Year 36 days to go na lang. So wala kay tay silip sa Israel no kaya mag-save na pud tag battery. Maghanay na kita niya magsugod na dayon kita. Welcome kita sa tong pagtuon no sa quarter for lesson 9 this year no of 13. The source of life ug ato pagatunan karon ng Monday. The words of eternal life ang Monday sa marathon lesson karon LOD. So kana atong pagatunan ato ana siya padayon nun pag hanay unya taod-taod no. Hanayon nato na unya dali rata karon kay basta battery ang ato ang gipaiguan di kita malangan sa padayon nato unya ang hanay no. Bueno, ato balik ko no, welcome kita sa ato ang quarter for this year, lesson 9. The source of life, ug ang Monday, the life of eternal life. The words of eternal life, Monday sa marathon lesson karon. LOD. So kung naka mo sa ato ang website na makita atong study 7% katong XPS na ato nga Sunday, lesson 9 na ay details no ma-download niyo dito sa ato ang Dropbox padulong no. Ayan ay mga linking nato Spotify account natin. Kung inyo nang i-click na ka mo Spotify nga account no para subscribe, para like and share. Nato YouTube account natin kung naka mo YouTube nga account no inyo na siyang i-click subscribe, para like and share sa ato ang YouTube nga account. Na home na ay para sa ato ang less. So bago kita nga image category no, welcome kita sa atong pagpamalandong November 25, 2024 no. Happy Monday mga higalag mga kaigsuonan. First day school, first day work no. Atong hanay no, ato ang first word stewardship nato nga devotional reading o portori na kita sa chapter Isaiah kun Isaias 15 raman iyang chapter gibahin na nato ni 7 ug 8 nga verses no. Ubo ra na siya basahon nato. Sunod ato ang second part ato ang youth devotional atong desire no. Sa atong desire no, atong desire of ages. Boy nasugod kita sa atong desire of ages. Sa bag-o nga chapter 15, the married peace. Ay mao siguro ng kana. Nakalok sa kana. Ato ang pagabasahon karon DE 144.1 to DE 144.3 tulura ka ko ano mubo ra siya. Kay ato na siya pagkasugdan karon. Uy note man data karon no nga
November 25 natugisugdan ang chapter 15 ato ra na siyang edito no kay tuwa sa ubos na editan na. So ito basahon mo ra itong basahon niya. Sunod atong devotional for all in heavenly places. The give all may possess. Ang gasa kuno nga maato ano November 25 ato pagkatunan mo ato itong gibasa gaina no ang Holy Ghost. Mga nakadto ato ang mga devotional sunod mga sabat ko na dayon kita no ato ang inverse na kita inverse Philippines niya no sa atong Hope channel sa ato ang 4 PM duha ra sila no ato ang mga discussion so wala pa journalist no or apil na sila sa journalist kay kasi maka-inscribe na sila sa atong pag-quarter gospel Tagalog dyan. Lesson 9 na to, preparing the disciple, coverage November 23 to November 29. Ato pagkatunan karon tag-isa ra man no. Monday, November 25. Judas, Jesus, and the love disciple interpret nga portion. Sunod, cornerstone connection, atong fifth part. Atong fourth quarter deliverance, isunahin nato getting it right. O ato pagkatunan ang Monday, Nehemiah 5, verse 5 ug verse 6. Tapos sabat kol dayon kita samtong ato ang 6 part 6 PM unya basing nakita na sa pagtuon no naipag nga series na to karon sa Hope channel gabi-gabi alas 7 siya no so ato ang fourth quarter team sa nagasulog dyan isanayin nato source of life. Pagkatunan ng Monday, November 25, the words of eternal life. Mana na itong mga hanay, no? Atong mga pagkatunan. So, katong mga litanya na ito nga sa di pa kita magsugod mo, litanya pa ta, ito ang i-credit, i-ampo na lang nato ni para magsugod na kita. Magsugod na kita, no? Ang naasa kwarto, kumakain mo siya pagluhod-luhod, get your Bible and put in your heart. Magampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful, no? Magampo na kita sa to ang pagsugod. Amahan na mo nga na sa langit, pagapalaanon unta ang imong ngalan, paniha ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang kabuton din, hisa yuta bayngon sa langit, sa tayo karon sa pagkaon na tagadlaw. Pasaylo kami sa utang, sa mga nakasaylo man sa nakautang ka na mo. Ayaw kami itugyan sa panulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan kay mo ang gingharian ug ang kahumaya hangtod sa kantoran. Amen. Yes, welcome dayon kita no. Lahi ni siya gid ni karon kay wala lagi tay charger no. So dili kita magalangan na isa atong gi puli-polish. First part na dayon kita operatory Bible reading sa Isaiah 52 verse 1 to 7 ato ang basahon. So ato nang basahon no. Pagmata isulob ang imong kusog. Uy, isulob kong kusog.
o Seoul isulob ang imong matahom nga mga bisti o Jerusalem ang balaan nga syudad kay sukad karon wala naimuanha kanimo nga dili sinercumcisionan o mahugaw. Iyabi mong kaugalingon gikan sa abog tindog lingkod sa imong trono o Jerusalem. Buhi ang imong kaugalingon gikan sa mga hikot buhi yun ang imong liog o binihag nga anak nga babae sa Siyon. Kay kini mao ang giingon ni Jehova sa walay bili kamo gibaligya og pagalukaton kamo sa way salapi. Nabanggit din na diya sa kuan Isaiah gibaligya lukaton kuno koy salapi. Kay kini mao ang giingon sa Ginoong Jehova, akong katawhan sa sinugdan naglugsong ngadto sa Ehipto aron sa pagpuyo didto, og ang Asiryahanon mingdaog-daog kanila sa wala gipasikaran. Mao Asirya di ay ang nagdaog-daog di day Ehipto. Pero nganong na paraon man to no? Siguro sa pagtrabaho na nagkaproblema. Busa karon unsabay akong pagabuhaton dinhi nagaingon si Jehova. Sanglit ang akong katawhan ginaagaw sa walay bili. Sila nga nagahari kanila na nag-uwang. Ngayon si Jehova ug ang akong ngalan kanunay sa tibuok nga adlaw ginapasipalahan. Tungod niini ang akong katawhan makaila sa akong ngalan. Busa sila makaila niadtong adlaw ang ako mao nga nagasulti ani akaron mao man ako. 7 nga verse. Pagkatahon sa ibabaw sa kabukiran, ang material ni atong na nagdala sa mga maayong balita nga nagmantala sa pakigdait, pakigdait, dala sa maayong balita sa kaayuhan nga nagmantala sa kaluwasan nga nag-ingon sa Siyon. Among Diyos magahari. Dito din nga application din sa ila sa Israel no nga murag nanay balita og pagaluwason na sila no kay gamito na niya si Moses no, pero ang application ana sa ato gospel no ang maayong balita. Mana kita sa atong chapter second part na kita to ang desert sa images nato no. Chapter 15 dito ni nakabase sa chapter nga John 2 verse 1 to 11. Duha man ni no na ay John 1 kay mao lagi ning miracle sa Kana kay John man 1:19 to 51. Unya sampay pagyod sa John 2 1 to 11 ano niabot ang John 2 daghan ni story. So ato ang basahon no. Jesus did not begin his ministry by some great work before Sanhedrin. At Jerusalem at the household gathering in the little Galilean village, his power was put forth to add to the joy of wedding feast.
Thus he showed sympathy with men and his desire to minister their happiness. In the wilderness of temptation, himself was drank the cup of woe. He came forth to give to men the cup of blessing by benediction to hallow the relation of human life. From the Jordan, Jesus had returned to Galilee. There was to be a marriage at Cana, morning sa Cana, no? A little town not far from Nazareth. Maudulay nas Nazareth. Ang Cana. Iyahang kuan, hometown di ay niya, no? Munang gitabangan kanya kay kamag-anak pa gani nila Mary. The parties ay basing kuan po niya, no? Kadugo niya. The parties were relatives of Joseph and Mary. Di connected kang Jesus, no? And Jesus, di ba? Knowing this family gathering, went to Cana, and with his disciple was invited to the feast. Last nga paragraph, no? Again, he met his mother, from whom he had for some time been separated. Mary had heard of the manifestation of Jordan and his baptism. Mauna kabantay na yung mama, no? Katong dito sa Jordan, ang pagbaptize. Ayo, basing kuan ba kanang latagaw ang iyang anak, pero sundi-sundi lang sa balita, no? The tidings had been carried to Nazareth and brought to their mind. A presence that for so many years had been hidden in her heart. In common with all Israel, Mary was deeply stirred by the mission of John the Baptist. Well, she remembered the prophecy began at his birth. Now his connection with Jesus kindled her hopes anew. But tidings had reached her also to the mysterious departure. Mysterious departure of Jesus to the wilderness. And she was so pleased with trouble forebodings. Man kita sa ato ang buhay sugod, no? Sa ato ang chapter 15 at the married feast. Sumpay-sumpay ka na kibali nga story, no? Kay wala pa nato nakita to ang miracle nga gihimo na gid sa Ginoo ang katong water into two eyes. Two eyes. Unfermented wine, no? So mabasahan na nato sa pagpadayon, no? Ugma. Largo kita sa devotional for all in heavenly places. November 25, gititulan, Keep All Me Possess. Pwede ba na basta-basta kay ang Ginoo maghatag, no? So ang teksto John 14:26 gamita ang basahon, no? Nga ukabon nato ang
1 month before Christmas, November 25 or 29 days na lang. 29 days na lang ko dito nabasahan niya. No, abot nga nung 29 days na lang to. So dire sa Bisaya ang gasa nga nabatnan sa tanan. Ano nabatnan ako no? So ang teksto dire sa English, John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, one from the Father will send, and my name, i-connect pag gina niya no, sa iyang ngalan. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So mo na ang gahamsa balang Espiritu no, Comforter. In my name kibali siya mo tawag no, nga ipakonsad sa Bisaya diri apan ang manalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya maawang magatudlo kaninyo sa tanang butang, magahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. 1:14:26. So apil na siya nga mo memorize sa Bible no. So work po na siya sa balaang Espiritu. So basahan nato ang content. But the Comforter, which is the Holy Ghost, from the Father. So matong text atong gibasa. The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all fullness of Godhead, making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Savior. There is three living person of the heavenly trio. Three living person. And the name of the three great powers: the Father, the Son, and the Holy Ghost. So sa story kay Bali, ang nangakita ang amahan ug ang anak kay nag-uban man sila. Nalison ra bakas Ginoo nga kanang kung wala kakakita sa amahan nga nakakita magkas anak no. Pero ang Holy Ghost wala niya nabanggit nga pareha pud bignaong Holy Ghost. wala kay ingon lo, di ba? So mao no nga the Father, the Son, and the Holy Spirit, those who receive Christ by living faith are baptized, and this power will cooperate with the obedience. Pero mas siya type ning kuan Holy Ghost kay wala na niga trabaho sa public, di ba? Sa imo na siyang kasing-kasing nagtrabaho. Grabe no na yung mga shy type ba ang amahan. Shy siya kay di siya magpakita, di ba? Ara kay magpakita, no? Ay ang Espiritu Santo pod nagpilit ra pod kuno sa ato kasing-kasing. Those who have been privileged to hear the truth and have been impressed by the Holy Spirit to receive the Holy Scripture as the voice of God
have no excuse to becoming dwarfed in the religious life by the exercising the ability which God has given. They are to be daily learning and daily receiving spiritual fervor and power. If we would be growing plants in the Lord's garden, uy, nitabok kanang handuraw, nana sa garden ko no? Ang ato ang mga mga matay kay kusog kay init karon, no? You must have constant supply of spiritual life and earnest. Aka na sigurong amihan, no? Mo po na siyang makatabang sa mga tanom, no? Mag-init sa buntag, ulan sa hapon, di ba? Or bali-bali siya, no? Nga mag-ulan sa inana, kanang tuyuon ba kanang init kaayo, maulan siya diha, no? Para di na mapaig ng mga tanom, mapaig man ang tungod sa kainit. Balik ko na ito, no? If we would be growing plants in the Lord's garden, we must have a constant supply of spiritual life and earnest growth within sin in the faith and knowledge of the Lord Jesus Christ. Oh, Lord's garden man siya, di ang gikinahanglan di lang basta-basta water kundi katong spiritual life, no? There is no halfway house where we may throw the responsibility and rest by the way. We are to keep advancing heavenward, developing a solid religious character. The measure of Holy Spirit we receive will be proportion to the measure our desire and put exercise for it. Christ says, everyone that asketh receiveth, and that seeketh findeth. To pining ka na nga kanang pag-ampo ba nga magtawag ka sa iya, nakibali assurance nga pagkatubag ko niya kay mao na iyang gibagit sa Mateo 7:8 napod sa Matthew 7:7, no? Katong nak, di ba? He who truly seek for the precious grace of Christ will be sure not to be disappointed. This promise has been given to us by Him. Will not deceive us. It is not stated as a maxim or a theory, but as a fact, as a law of the divine government. We can be assured that we shall receive the Holy Spirit if we individually try experience of testing God's word. God is true, His order is perfect. Light and truth, they shine forth according to the desire of the soul. Oh, that all would hunger and thirst after righteousness, that they might be filled. Oh, human ato ang mga devotional, ang first, second, ug third na to nga part. Malago kita sa atong mga Sabbath school. In verse na kita, no? Kaya na in verse 11 niya alas 4. Atong pag-quarter, the Gospel of John, lesson 9 nato preparing the disciples. Ito pagkatunan ang Monday. Jesus, Judas,
and the love disciple interpret nga portion. So ato na siyang basahon, wala na kitay verse open diri kay pareha man kay apong given man no. After sharing the meaning of the photo washing service, just give more details as to how events would unfold. He warned that Paul's disciple was among them. O sa John 13:10-18. While Jesus knew this event beforehand, was fully divine and working under God's timetable. It was still distinctly human. The events to come deeply troubled him. His insistence that the betrayer was among them because consternation among the disciples, they were surprised at a loss of words and wondered who could betray Jesus. The storyline shifted suddenly to Judas and the befuddlement of the disciple show how will Judas fit into the group. They certainly did not see his coming. Wala ka makatanghaga ba yan ng pagpili kang Judas? Man na napilian si Judas. Nabasahan ba na inyo? Kitawag si Judas. Judas, follow me. sa Bible, no? The gospel focus on the disciple were sitting closest to Jesus. Judas raised next to Christ on the left side. John was on the right. If there was a highest place, Judas was determined to have it. Uy, kuya po, nakapatong kunog highest place si Judas. Okay, friends, bisa kang Jesus Christ po, no? And that place was thought to be next to Christ. And the white salve ages. Then Christ says was the disciples whom Jesus loved. This man only identifying Mark was his relationship with Jesus. Si Pedro punto. Jesus, the Gospel of John is recorded his disciples. Testimony Peter mentioned to John to act so betrayer was. Peter must have been sitting as a position close enough to John where he could motion to him and catch his attention and respond to the square. This spoke to John, but the other disciple didn't hear. Again confirming the close position at the table. Finally, Jesus turned to Judas, handed with the bread. Nagkausap-usap lagi ng story, no? Na ay dito na soap. O niya, diri kay bread. Unsa na po ni, di kape ni kay bread man. And handed bread and spoke directly to him. This indicates that the Judas who had seated
so that Jesus could learn on his chest, showing full confidence and trust. Just repose on the brace and his betrayer, giving Judas the position to trust guard Jesus back. To provide 3 acts of hospitality to Judas. He washed his feet, handed with bread to eat, and gave him a piece of confidence and trust. This identified his betrayer is not accusation and pointed fingers, but with acts of service. John gives us another insight into his drama. While Judas was the traitor, he was not Jesus' real opponent. Jesus and Satan are combatant. A cosmic battle once the reeds, still today, was at war. Upon receiving the bread, Judas immediately departed into the night. Once more encountered a concept with a dual meaning. It was not communicate more than just timing from the opening page. The gospel has framed the conflict as being between light and darkness. Judas has fully cut himself off the light and had walked into complete darkness. Kay mo naman to nga iyan ang ipaligya sa 30 pieces of silver. After looking at your scribe, sa journal na kita mag-asmik, an automated text, what special insight do you mark seems to point to overall? And what question emerged after studying this lesson? What part of the difficult, what other principle and conclusion do you find? How could Jesus' betrayer be so well respected among the disciples? Can you envision and happening today? Sa Matthew 24:10. O, kamoy answer niya na mga classmate ato ang in verse Philippines. Maka-answer po niya na sa ihang saktong aura ng panahon. Lago rin kita sa itong sabat ko sa ato ang mga hamtong Cornerstone Connection, Junior Youth ng mga hamtong atong 4th quarter deliverance season. Now to getting it right. Ipabasa din ni Himaya 5:5 ug 6. Consider the message of the critics. Uy, magbalik naman rin yapon dito sa kuan. Deuteronomy nga give to the poor, no? This week lesson that the rebel, how sinful practice of the Israel caused Nehemiah to come angry. And a very person, there is a sense of awe that stirred the humanity to decry slavery. Nehemiah could believe the countrymen were taken advantage for seemingly at consent. With your life, have you witnessed something terrible, wrong, didn't, that about it, why it is so important that you speak against with effectiveness like Nehemiah. Pero na sulbad man to ang yung mga paghangyo ni Nehemiah, no? Kay ba sila nga muragi pikasan sila sa mga kadagkuan, pero nato siya gihangyo nga
mabalik sa ilaha, no? Ang katong gipangkuha, no? Asa ba to yang asa nga pag hangyo, no? Gitubagan mo to siya nga ibalik na mo, no? Nga dili kami mangayo pod og kanang trabahoan pa, no? Kay tagaan man lagi, no? Di na sila kan nga kanang negotiation kibali, no? Nga nay something in return pod, no? Murag inana ba, no? Hindi kay to. Wala na kibali kanang palisod ba nga. Ibalik na mo ng mga kuha na mong ipangkuha. Nya taga ipod mig mga bata ninyo diha para among mahimong magamit. Nana ba wala na, no? Kay mo to wala sila pangayuon. Pagka nindot kayo ato, no? So man na kita sa itong Cornerstone Connection. Sabat ko na dahil kita sa mga hamtong, no? Atong fourth quarter team sa nagasilaw dyan. Lesson 9 na to, the source of life. Daghan na siya, no? Pero ang Ginoo gid pinaka source of life. Pero kanang magamit nato sa itong kinabuhi ba, no? Source of life, tubig, no? Kuryente, di ba? Kanang lifestyle, di ba, no? Hangin, no? Sa padiha, no? Ang cellphone, di ba? Source of lifestyle. Pero ang source of life walay lain ang Ginoo, no? So mo na atong pagkatun-an sa fourth quarter na to, team sa nagasilaw dyan. Lesson na ito, 9 na to, source of life. Ano, paminawan na to na itong mga listener, daghang kayo sila mga English, no? Ang atong Tagalog, karon pa man itong Tagalog sa Monday. Pagtuon subong na paminawan na po na to. So welcome kita sa ato ang Monday nga pagtuon, no? Sa November 25, the words of eternal life. No, ay kitix diri sa John 6 verse 61 to 68. When Jesus asked the disciple if we would leave him, what was the meaning of Peter's answer? So ato sanin ko ano, no, basta magamit na itong application. Boy na nakita outline application. Welcome kita sa itong pagtuon, the words of life sa Monday, November 25. So now, when Jesus asked the disciple if they would leave him, what was the meaning of Peter's answer? Morning nasakpan si Peter, no? Nabasa man nato ni dito sa kuan. Sa in verse, when Jesus knew in him, the disciple murmured at it. He said unto them, that has offended you? What if we shall see the Son of Man ascend up where he was before?
It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life, but are the some of you that believe not, for just knew the beginning, who they were that believe not. O makasayod lagi siya kin sa di mo tuo, no? Beginning pa ko, no? And who shall betray him? And he said, therefore said I unto you. O ang di mo believe, o ang mo betray po sa iya, ha? No, ang di mo believe nga, di gin mo gonit, no? Pero ang mo betray, mo gonit, o niya, mo buhi ra po, di ba? Kay apil ang mo betray, nakahibalo siya, no? And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto him of my Father. From the time many of the disciples went back, and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will we also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? That was the word of eternal life. So di basta-basta ng pangtubag ni Pedro, no? So ato balikon kay naon na apply, no? By faith alone. By faith alone we believe that Jesus Christ came to live and to die on our behalf. This faith come to us as a gift, but we must consciously choose to surrender ourselves to Jesus, to repent consciously, no? Choose, repent, and to claim His blood for the forgiveness of the cleansing of sin. When Jesus asked Peter if he too was going to leave, Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Grabe gina, no? Kanang murag mahanduraw ni Boba nga, kuha na di ay, sulundo na di ay si Pedro kay laliman ka anao nga. Mulakaw basad ka mo. Yan, itubag si Pedro nga, saan na mo paglakaw nga naman sa imo ang eternal life. Di ba? Pero sa gisulayan di ay siya, mubuhi siya. Kay balo siya na eternal life, pero mubuhi siya kaila ba ko anang Jesus, so ako kaila na. Di ba? Mamakak siya, gibakak ka niya, no? Sa to pa, di ka magsalig nga, bisan pagkahibalo, kagagunit, kag eternal life, no? Madisib paghihapon ka. Di ba? Si Peter, wag itaga punto riras leksyon. Kanang na-deceive kining gasulti nga, gagunit siya sa eternal life, no? Na-deceive siya ni Satan, nahimo siya nga kanang denier, di ba? Disown Jesus sa kanta, di ba? Kahibalo siya gagunit siya eternal life ang Ginoo, pero iyang disown, no? Di ba? Murag kuan ba nga, dinigid nga close na mo kay kang Jesus, di ka madutlan sa kaaway, di ba? Bisi kahibalo kag eternal life, no? Nga naa sa yung eternal life, imo pa ganing i-disown. Lagli sa patong mga manok og tingog kay hulaton pa makumpleto ang iyang kanang pagka-deny, pagpamakak, kay katulo siya mamakak, no? Di ba? O ato na siyang gipasulod para dili gid perfect ibali si Pedro nga kahibalo siya sa eternal life, no?
kay katong iyang gipasaligan niya ang Ginoo nga di ta kabiyaan hantod pas kamatayon gitubagan kanito sa Ginoo, no? Encapsulate the essence of salvation, how we attain it. It doesn't come from philosophy, history of the essence of the human discipline. It comes from Jesus, who representing Him eternal life. Kana, sulayon ra bagig ka, no? Kahibalo ka nga si Jesus Christ naghawid sa eternal life. Sulayon kanya lig-on bagig ka. Pero katong nakahibalo gidis-on gani niya si Jesus Christ. Ikaw na yung mga punto nga ma-disown mo si Jesus Christ. Pero sulundon gihapon si Pedro. Kay pangita siya sa Ginoo, di ba? Pabalikon siya, di ba? Mao ito no nga sakto no nga ang Ginoo gid ang mangita, di ba? Kay nilakaw naman tas Pedro ng biya naman to katong nakasala na siya sa kanang pag-disown, no? It come from Jesus, so possessing in Himself eternal life, offer freely to all who responding Him, the Holy Spirit will accept. O ang Holy Spirit, wala pa magutoy Holy Spirit ato. Panahon nato ang nag-uban pa sila kang Jesus Christ. Numao ng mga dutlan, bisan pag nag-uban na sila kang Jesus Christ, na ay Satan nga mamili iyang alig-igon. Di ba mo ito nga, Pedro, gipangayo ka ni Satanas nga alig-igon ka. Grabe ito nga alig-igon. Iya di ay i-disown. No katungkuan ba nga wala kay bahin kanako, di ba? Iya hagigito nood sa pagpamakak, di ba? Pero kahibalo ang Ginoo nga pangitaon ta ka kay gihangyo to man ka nga dili ka mawala, di ba? Sumona sa tong mga backslider no nga magaampo kita pangitaon tas Ginoo no nga makabalik kita or sa atong mga kanang nagbakasyon. So conclusion question na para mahuman na kita, how does the promise having eternal life impact how we view the temporal life here? How should we impact how we view it? Grabe pantayan ng mga eternal life, no? Nung di ka maglantaw-lantaw ba nga, forever ang kinabuhi. Kung dili mo itong tanawon si Pedro, nga bisan pag kahibalo siya sa eternal life, nasulayan, gininoon siya. Diba? Kan di kita magkuhan lalagog positive ra ba nga, uy, yalan, hindi kayong eternal life, no? Pero bantayan mo kay naaday pagsulay, nga alig-igon ka, di ba? Pero guys, go chag temporal life po. Di ba sa naipagampo sa Ginoo no nga. Bisan pag naas kalibutan dili ko nukuhaon sa kalibutan. Di ba? Sa palangga sa Ginoo ang ihaging palangga, di ba? Si Pedro, no? Kay si Judas, nabala man si Judas. Nagpakamatay man gid, no? Pero si Pedro nga siya nakahibalo sa eternal life. Nakabuhi siya, nawala siya. Pero mao na no nga nakahibalo man gid sa dagan sa kinabuhi si Jesus Christ kang Pedro, no? Wala na kito nang utana nga Ginoo i-deny ta ka
Ang tana siya ba, nga sa akong buhaton after madinay, di ba no? Wala na no. Pero kahibalo ang ginawa ko'y bahala, no? Kung madinay ko nimo, di ba? Mao na kanindot kung grabe ginatupod sa ka higala ang Ginoo no, kay siya'y bahala bisan pag mga wala kibalitan no, sa pagsulay no. Kay tawag kunta niya balik, di ba? Kadtong pagtawag niya nga, Pedro, do you love me, no? Pedro, do you love me, no? Feed my sheep, feed my lamb, di ba? So mauna ang ating itunaan the words of eternal life. Aduna siya'y pagsulay. Aling igon pa ikaw, bisin kahibalo ka sa eternal life. So diha kita nagtapos no sa ato ang pagpamalandong. Ang naa sa kwarto, kung makay mo sa pagluhod-luhod, get your Bible and put in your heart, magampo kita sa ito ang pagtapos. Huwag magampo ka secret nga prayer, share nga prayer, Paul, magampo kita. Sa Lord's Prayer, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the Father, and the glory forever. Amen. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you and be gracious to you. The Lord countenance upon you and keep you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpahina, pagsunod niya itong tulumanon, kumanandong sa iyang pulong at tagalam, tagabi, mga kininyong Bible study. Study on the words, marathon lesson karon ko, you got every question sa Hithology lesson sa 7th part. Alang textual audio, visual niya itong presentation. Dali kita layon sa last week sa ato ang November, di ba? Kung kinsina, ba't na may kinsina? Pero ang last week mo, laad siya ang mga PD pod, di ba? Sa last week of the month. So, ang ato ang series na nakita series sa ato ang channel, ato paklaroon na wala matong ihang ngalan, no? Pero maklaro na ito na ito. Ato man siyang subaybayan gabi-gabi. O niya, last week naman of the month sa November na ang ato ang holiday nga Bonifacio Day. So antod sunod kayo ng Diyos, malaking kayo madlas ng dalay ko ng Diyos.